At ayan mga ka-crypto, pag-uusapan naman po natin dito ang bagong pahayag mula sa kilalang crypto commentator dito na si Austin Hilton. Ukol po yan sa mga nakatagong dahilan kung bakit maaring magpatuloy po sa pagtaas sa XRP at iba pang mga pangunahing digital asset. Ayon po sa kanyang analysis, ang posibleng pagpapalawak ng suporta mula sa US Treasury para sa bond market ay maaaring magbigay ng napakalaking liquidity boost na siyang magtutulak ng mas maraming kapital patungo sa market ng cryptocurrency. Ipinaliwanag po niya dito na ang paggamit ng malaking hakbang ng naiulat na $1 trillion cash position ng Treasury Department ay may kakayahang magpababa ng mga bond yields at manghikayat sa mga investors na ilipat ang kanilang mga pondo patungo sa mga asset tulad po ng Bitcoin, XRP, mga stocks at maging sa ginto. Para sa aking opinyon, ang ganitong pananaw ay nagbubukas po ng ating mga mata sa katotohanan na ang crypto market ay hindi lamang nakadepende sa sarili po nitong technology, kundi sa mga macroeconomic decision ng mga pangunahing institution sa buong mundo ngayong taong ito. At ngayon ay paano nga ba iniuugnay ni Austin Hilton ang Treasury actions sa XRP rally? Sa video po na kanyang ibinahagi kasama ng kanyang opisyal na pahayag sa X, itinuon po ni Hilton ang kanyang pansin sa direktang ugnayan sa pagitan ng mga treasury bond buybacks, market liquidity, at ng kamakailan lamang na pagganap ng mga cryptocurrency. Napansin niya na si XRP ay tumalon po ng mahigit 52%. Ayan. 52% mula noong Miyerkules o Wednesday at matapos ito ay nagpatuloy po sa pag-consolidate sa loob ng halos 48 hours. Ayon po sa kanya dito, ang lakas na ito ng market ay nagmula sa mga kaganapan na may kinalaman po sa US Treasury Department. Partikular na ang mga ulat na si Treasury Secretary Scott Bessent ay maaring magsimulang maglaan ng mas malaking bahagi ng magagamit na cash upang suportahan ang bond market. Binigyang din ni Hilton na ang desisyon ng Treasury Department na doblehin ang kanilang bond buyback operations mula sa $2 billion patungong $4 billion ay isang napakahalagang dahilan sa likod ng mabilis na pagtaas ng market. Ngayon sa aking opinyon, bagamat hindi pa tuluyang nailaan ang buong $1 trillion amount para sa pagbili ng mga bunok o bond, ang pag-deploy lamang ng mas malaking bahagi nito ay magdudulot na ng napakalaking pagbabago sa daloy ng pera sa buong financial system. Sa tingin ko po ang pagdoble ng bond buybacks mula 2 billion hanggang 4 billion dollars ang siyang nagbigay ng paunang lakas sa market. Ano naman ang magiging epekto ng mas mababang yields para sa mga investor? Ang pinakapuso ng punto ni Austin Hilton ay ang ideya ng mga hakbang ng Treasury na nagbabawas sa cash ng gobyerno ay direktang nag-i-inject ng kinakailangang liquidity sa loob ng mga financial markets. Ipinaliwanag po niya na habang tumataas ang demand para sa mga bonds, ang mga bond yields ay maaring bumaba na siya namang magpalago sa paraan ng paglalaan ng kapital ng mga malalaking investors. Nagalok siya ng pananaw na kapag sapat na ang pagbaba ng mga bond yields, ang mga investor ay magiging mas handa at bukas po sa paglilipat ng kanilang mga pondo patungo sa mas mataas na risk assets. Kabilang na ang mga stocks,
ginto at mga cryptocurrency. Partikular po niyang iniugnay ang posibleng pagbabagong ito kay Bitcoin at XRP, kung saan ipinaliwanag po niya na ang karagdagang liquidity ay magpapatatag sa pangkalahatang pangangailangan sa buong market. Bukod dito, itinaas din niya ang pansin sa laki ng nadagdag sa market capitalization na XRP, kung saan ayon po sa kanyang datos, ang asset ay nakapagtala ng humigit kumulang $30 billion na dagdag sa market capitalization mula ng nakaraang Miyerkules, mula sa dating tinatayang $64 billion. Sa aking opinyon, ang pagbaba ng yield sa mga bond ang magtutulak sa mga tao na manghahas sa mas mataas na risk assets tulad po ni XRP. Ngayon, paano ba natin dapat suriin ang consolidation at ang susunod na market move? Sa kabila po ng isinasagawang consolidation ni XRP matapos ang matinding pagtaas ng presyo nito, naniniwala po si Hilton na ang asset ay maaring naghahanda na para sa isa pang paitaas na galaw o upward move. Ipinunto rin niya na ang iba pang malalaking cryptocurrency tulad ni Bitcoin at Ethereum ay patuloy na nagpakita ng magandang performance sa gitna ng mas malawak na rally sa market. Gayunpaman, naging tapat din si Hilton sa pagkilala na ang mga panganib sa market ay nananatili pa rin. Binanggit niya ang isang 12 buwang Bitcoin bearish cycle na kanyang inaasahang aabot sa isang kritikal na punto sa unang 2 linggo ng buwan ng October. Para sa kanya, lumilikha ito ng isang magkasalungat na setup sa market, kung saan ang mga konsiderasyon sa makasaysayang cycle ay nagsasabi o nagmumungkahi ng panganib sa pababang direksyon, habang ang posibleng treasury liquidity measures naman ay nagbibigay ng karagdagang suporta. At ayan, sa tingin ko po, bagamat may mga banta ng pababang cycle sa October, ang liquidity ang magpapasya ng tunay na direksyon. At ayan, sa kabuuan, naniniwala ako na ang potensyal na pagpapalawak ng treasury bond purchases ay isang napakahalagang kaganapan na dapat nating subaybayan ng may matang mapanuri ngayong taon. Ang magiging epekto nito ay nakasalalay ng lubos sa kung talagang maglalaan ang pamahalaan ng malaking bahagi ng kanilang pondo lampas sa kasalukuyang $4 billion buyback operations na siyang magpapatuloy sa pag-agos ng kapital sa buong ecosystem ng digital assets. At ayan mga kakrito, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan po ninyo ang panunood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.